Itinuturing na ng PNP na case closed ang naganap na pamamaril sa EDSA Ayala Tunnel kung saan nasawi ang isang family driver. Ang pamilya ng biktima patuloy namang humihingi ng hustisya. Magbabalita si Gary De Leon. Bangkay na nang iuwi sa kanyang pamilya sa Tarlac ang 66 anyos na si Aniceto Mateo Jr. Ang pangako niyang dadalo sa recognition day ng mga apo, hindi na natupad matapos siyang pagbabarilin na nakagitgitang driver sa EDSA Ayala Tunnel noong Martes. Ayon sa manugang ng biktima, hindi makatao ang sinapit ng kanyang pangalawang ama. Ang gusto lang namin mabigyan ng hustisya. Gagalit doon sa gumawa sa kanya. Panagutan niya po kung ano yung ginawa niya. Hawak na ng mga pulis ang suspect sa krimen na hindi muna pinangalanan. Matipid ang kanyang sagot ng kausapin ng media. Anong nasasabi mo sa nangyari sa'yo ngayon? Sorry bro. Atensyon ha. Umiwas rin magbigay ng pahayag ang ama ng suspect. Sa side ninyo sir, baka pwede naman. Ayon sa PNP, ngayong arestado na ang gunman ay tinuturing na nilang case solved ang shooting incident sa EDSA Ayala Tunnel. Under custody at identified po siya at maisasampa po yung kaso. So sa parameters po ng PNP ay considered solved na po itong kaso po na ito. Wala na rin anyang question sa pagkakatukoy ng suspect dahil malinaw ang mga nakalat na ebidensya na siya ang bumaril kay Mateo. Clearly po ay na-establish po na yung barel na nakuha po sa kanya ay nag-match po doon sa empty shell na na-recover po doon sa crime scene na galing po sa caliber 40 na 9mm pistol. At yun din po ay kasama doon sa mga nakarehistrong barel sa ilalim po ng kanyang pangalan. At maliban po doon ay positive din po siya sa parapin test ng gunpowder nitrates. At yung testimonya rin po ng mismong kasama po nung namatay po na biktima, clearly identifying po itong ating nahuling suspect po. Naisampa na ng PNP ang reklamo laban sa suspect. Bukod sa kasong murder, sinampahan din siya ng paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Law at Land Transportation and Traffic Code. Kung matatandaan niyo po nung nakuha po at na-recover po yung black Mercedes-Benz ay iba na po yung plakang nakakabit po doon. Inalis po niya yung original plate po na BCS 77 at pinalitan po ito ng isang plaka which is a clear violation po ng ating batas. Para sa 1PH, Gary De Leon, News 5. Nabalot ng langis ang mga palaisdaan sa Lagatic River sa New Washington, Aklan dahil sa oil spill. Nagsimula ang pagkagas ng langis noong May 26 matapos masira ang oil container ng isang kinukumpuning barko. Pinakaapektado ng oil spill ang Barangay Polo kung nasaan ang shipyard. Hindi patukoy kung anong klase ng langis ang tumagas, pero may malinaw na umanong senyales ng fish kill.